dahil kung hindi ay maaaring magpupuli siya ng deployment ban, gaya na lamang yung ginawa niya dito sa bansang Kuwait. Inulit rin dito ng Pangulo na wala siyang planong i-extend yung kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng bansa. Ito rin, sinabi ng Pangulo niya, sinabihan niya o tinawagan niya yung businessman na si Atong Angan na makipagtulungan na itong PCSO. Sinabi niya na tumulong nga itong siyang para masugpo yung illegal na sugal dito sa ating bansa. Kaya muna yung pinakahuli kaganapan nila dito sa Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport. Ito si Ming Pasensiona para sa Radyo Pilipinas. Erwin Tulfo, live. Maraming salamat sa iyo, Nimpa Asuncion. Oras natin bayan, 1:24 in the afternoon. Araw po ng Miyerkules. Ay, kanina nga bayan, narinig ho ninyo yung farewell speech ng Pangulo bago ho ito tumulak papuntang India. Sa mga oras na ito, pasakay na ang Pangulo sa kanyang eroplano na maghahatid sa kanya at sa kanyang entourage papunta po dyan sa India. Anyway, babalik po ang Pangulo sa Sabado, bayan. Pero ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Si Solicitor General Kalida, ipinaaresto, or hinihingi sa Court of Appeals na muling ipaaresto itong si Palawan Governor Joel Reyes. Dahil bayan, pinayagan ng Court of Appeals na makalabas si Reyes, makapagpiyansa ito doon sa kanyang mga kaso. Kaya po kumukontra ang gobyerno kasi papayagan mo lang yung tao na magpiyansa kung hindi ito at walang plano itong tumakas. Kung matatandaan ho ninyo, 4 years ago, si Joel Reyes nahuli sa Thailand, nagtatago doon. Ang problema, ewan ko lang kung bobo ba itong lintik ng mga taga-Court of Appeals natin o sandamukal ng mga tanga at stupido. Papayagan itong mamang ito na magpiyansa, si Joel Reyes. Ano mangyayari dyan? Tatakas na naman yan. Kung hindi ba naman kayo mga inutil, sandamukal kayo mga gago dyan sa Court of Appeals? Papayagan nyo magpiyansa. Ang kaso niyan, murder, hoy, mga ugok, mga hugok na hurado, mga bastos. Murder. Ang pinatay lang naman yan, media man, si Ortega. Si Ortega dahil kumontra, dahil nagsalita, dahil pinagbibigyan ni Reyes ng permit yung mga illegal mining sa Palawan, illegal logging. Pinibigyan niya ng permit. O ayaw tumigil ni Ortega, dahil broadcaster po siya sa Palawan, tinigok. Nahuli yung gunman, umamin at tinuro si Ortega. Ano bang hindi ninyo naintindihan niya, mga bugok kayo sa Court of Appeals? Anong parte ang hindi nyo naintindihan at ipaintindi ko sa inyo? Pariusip, nakakagigil kayo mga sandamukal, kayo mga gago. Makita ko yung pagsasapakin ko yung mga noon ninyo mga Diyos Mariusip. Umamin na mayroong gunman na sinabi, inutusan po ako ni Joel Reyes, patayin niya patayin niya environmentalist na yan, si Ortega. Umamin na kasong murder. Tapos magpapiyansa. Ngayon lang ako nakarinig ng murder may piyansa. Binabago nyo, hoy! Kayo sa Court of Appeals, wala kayong karapatan na baguhin yung batas. Ang pwedeng magbago ng batas, yan ang Kongreso. Mga gago. Sayang. Dati pa naman, bilib na bilib ako dito sa mga tao dyan sa Court of Appeals. Na-appoint din pala dyan ang mga bobo. Ayan po isa sa pag-uusapan ho natin. Isa pa hong pag-uusapan natin ay salamat naman sa Panginoon Diyos. Finally, umuusad na po itong
petisyon ni dating Senador Bongbong Marcos, yung Presidential Electoral Tribunal ay sinimulan na ang pag-retrieve o pagkuha ng mga ballot boxes para bilangin para doon sa Vice Presidential Election na pinoprotesta o kinokontest ngayon o kinikwestiyon ni Bongbong Marcos. Dahil pakiramdam ni Bongbong, dinaya siya at ng kanyang mga supporter ay kinolekta na rin. Ay salamat naman Panginoon Diyos. After almost 2 years, ngayon palang ubusad yan. Sana lang mabilang kaagad. Ayun, nauna nang kinolekta yung mga balota sa Camarines Sur, doon sa teritoryo ni Leni Robredo. Mamaya ho, kakausapin natin kanyang abogado. Ano ba mangyayari dito? Sana naman, wag naman abutin sa pagbibilang yung Presidential Electoral Tribunal ng 2022. Para kung lumabas man nanalo si Bongbong, baka hindi na makaupo yung mama dahil eleksyon na naman. Ay, basang-basa ko na yung mga ganong kagaguhan. Mga strokes na ganon. 12 munisipyo daw dyan sa Camarines Sur, na in-identify ng parehong kampo. Ito. May duda kami na nanalo kami dyan. Bibilangin. Diyos ko po. Maha-high blood ka dito sa... ako'y naha-high blood. Kagabi pa ako naha-high blood dito sa lintik na Court of Appeals na ito. Ito mga matatanda. Hindi kaya kailangan mag-retire na ito, mga hinayupak na ito. Ito mga dothin na ito, ng mga matatanda na ito. Siguro, inabot na ng pagkaulyanin ito mga demonyo. Payagan mong piyansa. Alam mo, kaya kong gusto kong makipagdebate sa mga hinayupak na ito, ng matatandang mga huwes na ito Saang punto mo naman makita, murder ang kaso, may testigo na, opo, ako po yung inarkila niya na para patayin si Ortega. May testigo. Tapos pwede magpiyansa. Ngayon lang ako nakarinig na murder suspect pwede magpiyansa. Hindi pinagpapiyansa ang murder kasi baka tumakas. Oy, inuna na nga, tumakas na nga dati yan, mga gago. Baka na, siguro nga, mga ulyanin na ito, mga dothin na ito, mga hinayupak na ito. Mga ulyanin na ito, mga hindot, excuse me, mga hinayupak na ito. Ulyanin na siguro talaga. Kailangan na ito na Sustagen Plus. Palaklak ko sa ngalangalan nila ito para matandaan. Kasama ako doon nung hinuli yan ng pulis, ng NBI. Kasama ako ng pinuntahan ng Interpol at hinuli ang ogag na yan, na gobernador na yan, nagtatago doon sa Thailand. Tapos papayagan nyo magpiyansa. Pag pinagpiyansa yan, nakalabas ng bansa, hanapin yung mga ogag. Oras po natin, 32 ng hapon, wag po kayong bibitayo, magbabalik agad ang Erwin Tulfo Live. Semento ba ang hanap nyo? Hindi kailangan ng sikat o boss ka. Dapat pinatigas pang panahon. Hinubog ng pagkakataon. Ay, exactly, Ricky Santana. Agree ako sa iyo. Exactly. Aris Tamayo. Pera-pera lang. Thank you, Dels. Ay, nako. Magkano kaya? Milyon, pare. May testigo na sa lower court. Mali daw yon, inabuso daw ng Puerto Princesa Regional Trial Court ang discretion nito na sampahan ng murder. May nagturo yung gunman, yung police, ex-police ba yun? Ako po yung bumaril. Binayaran po ako. Tapos hindi raw flight risk, hindi raw delikado na tumakas. Tumakas na nga yan, di ba? Hinuli na yan. Pinuntahan namin la Jericho yan doon at hinuli ng kuan. Nahuli, nagtatago doon. Hindi ba magutol? Oo. Sila yun. Joel saka... Ewan ko, yung sa magkapatid dyan. Obvious naman itong Court of Appeals na ito. Halatang halata naman. Ha? Nag-aasar lang yun sa... Ewan ko. Halatang halata naman. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ay, anong unahin natin?
Si Bongbong ba? Si Solicitor Jen. O sige. Ang magdala ng valid Filipina passport kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng Seaman's Book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay na mayroong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas, pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13, 2019, pwede pa rin sila Yung Court of Appeals, ang inabuso niya yung kanyang discretion. Grave abuse of discretion. Obvious na obvious murder. Piyansa. Nagkataon ito ang first time na mga murder suspect na nakapagpiyansa. Walang ganyan sa state, boss. Ha? Walang ganyan sa state. Masasabing grave abuse of discretion. Inabuso mo yung discretion. Ihalatang halata naman. Kaya yung, meron doon yung babae nakapiring sa Court of Appeals pero butas may punit yung piring. Nakaganon. Oh, nakasilip ka. Manipis yung tela, sir, kaya kita. Hindi, may punit. Or kitang-kita, yung itim pero may kita. Yung sa Supreme Court, madilim talaga. Yung sa Court of Appeals, nakikita. Anak na siopaw naman yung buwisit na yan. Nandito na sa Pilipinas ang original Multi Award Ha? 15, hindi na ipasok. Supplement. Wala tayong magagawa. 15, 30 yan. Sugar ko, nakakahilo ang pakiramdam. Pero, with my prescribed medication, proper diet, healthy lifestyle, and by Triple H Ashitaba capsule, Eh, boss, meron ka na ba yung natapos niya? Ashitaba. Uminhawang pakiramdam Saan? at control Ashitaba. na Wala ang pa. sugar ko. Kaya mga kapatid, Ilan pa? Ilan pa? Ilan pa? Ilan ba? Yan na yan. Okay, salamat. 37 People's Choice Awards. Triple H Ashitaba. Be healthy. Stay happy. Live longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Makikita sa Mercury Drug at sa lahat ng butika nationwide. Pili na. Erwin Tulfo, live. Alright, dire-diretso tayo bayan ha. Oras po natin, 1:36. Aba nagtataka, easy lang daw, easy, iminom mo na ng tubig. Paano ka naman hindi ma-high blood dito bayan? Ha? Diyos ko, maski na bata sigurong paslit, ang tanungin mo, masking walang kinalaman sa abogasiya, hindi nag-aral ng abogasiya, common sense, ha? Mga huwes dyan sa Court of Appeals, common sense, sentido común, nakapatay, ha? Mastermind na lumalabas dito kay Joel Reyes, pagkatapos papakawalan mo, sasabihin nyo na grave abuse of discretion ang ginawa ng Puerto Princesa Regional Trial Court. Hoy, kayo yung nagkaroon ng grave abuse of discretion. Malinaw sa sikat na araw, may testigo. Tinuturo yung magkapatid na yan na pumatay doon kay Joel Reyes. Pagkatapos papapiyansahin nyo. Kaya hindi mo masisi mga kababayan natin ngayon, ha? Dito sa Facebook na nag-iisip at nagtatanong magkano raw. Magkano nga ba, Your Honors, dyan sa Court of Appeals? Kaya hindi mo tuloy masisi, ha? Na mga ibang tao mag-isip at inaakusahan kayo na tumatanggap kayo dyan sa Court of Appeals. Hindi mo masisi. Kagaya niya nung malinaw pa sa sikat ng araw. Ang problema si Ortega, walang kwarta. Ordinaryong broadcaster, ordinaryong environmentalist. Hindi mayaman. Walang panlagay ang pamilya. Diyos Mariosep, obvious naman, halatang halata. Pag pinilit ninyo yan, kayo ito ang kauna-unahang kaso, itong unang test case, ika nga, na murder suspect nakapagpiyansa despite the fact na may mga testigo. Pag gano'n, siguro ang susunod yan, bababaan nyo na, homicide na lang. Pag mukat-mukat pa natin, baka nga, dismiss na ang kaso. Diyos ko po naman, mayroong testigo nga. Ay, my goodness. Nasa linya po ng ating telepono ang Solicitor General, si Solicitor General Jose Calida. Magandang hapon po, Solgen na Calida, sir.
Magandang hapon din sa iyo, Erwin, at sa mga nakikinig sa programa mo. Opo, pinag-uusapan ho namin dito ngayon, ito pong sinabi ninyo, tinihingin ninyo sa Court of Appeals na muling ipaaresto itong si dating Governor Joel Reyes dahil ito ay flight risk. Isa pa may nahaharap, pending po ito na murder case. Nagtataka lang po, Soljen, paano kayo nangyari? Ano ho bang pinagbasihan ng mga maestrado natin yung sa Court of Appeals at pinayagang magpiyansa itong Joel Reyes sa Soljen, sir? Actually, hindi lang sa pinayagang magpiyansa. Inutusan niya yung RTC na i-dismiss na yung kaso kasi daw walang probable cause. At di po ba may testigo? Naalala ko, sir, may testigo ito eh. Merong yung triggerman o yung hitman, di ba, na lumutang at tinuro sila kaya nga murder ang kinaso dyan? Totoo yan, Erwin. Ang prosecution witness nila si Rodolfo Edrad Jr. alias Bumar. Siya ay dating bodyguard ng dating gobernador. At ito ay, kumbaga, nag-confess siya, inamin niya na siya ay inutusan na gumawa ng isang team, no, para patayin si Ortega. So wala pong timbang yon yung kanyang statement, sir? Walang weight po yon? Kaya ganun-ganun na lang pinapadismiss na ng Court of Appeals sa Regional Trial Court yung kaso? Kaya nga kami ay umalma dito at nag-file kami ng motion for reconsideration. Na-file namin ito kahapon yata kung di ako nagkamali. Kasi yung Court of Appeals decision, clearly dinisregard nila yung jurisprudence dito sa determination of the existence of probable cause. Ang ginawa nila, parang sila na rin yung juez na nag-trial dito sa kaso. Ngunit wala namang mga nag-testify sa kanila. At saka itong testimony na lang ni Bumar, huwag na tayong lumayo dito. Opo. Inamin niya na siya ang, kumbaga, tumulong dito na magbuo ng isang team na yun nga ang pumatay kay Ortega. Marami siyang alam, mga hindi malalaman ito kung hindi close doon sa kay Reyes. Kumbaga, maraming detalya na alam niya na hindi pwedeng sabihin ng ibang tao na walang close relationship with the Governor Reyes. Kaya, at saka yung niya, nung siya ay tumakas, di ba, nagtago siya sa Thailand. Opo. That is clear proof na he's guilty. Kung hindi ka guilty, hindi ka tatakbo. Yun ang hindi binaliwala nitong Court of Appeals na decision. Paano, Soljen, kung hindi papakinggan ng Court of Appeals, ano pong option ng gobyerno ngayon? Anong option ng mga pamilya ng biktima nito, sir, ng pamilya ni Ortega? Kung matigas at magmamatigas ang Court of Appeals, ang sasabihin nila, no, tama yung decision namin na i-dismiss na yung kaso laban kay Joel Reyes. Meron pang last remedy niyan, we go up to the Supreme Court. Pero sa tingin ko, lalo na itong si Justice Pizarro, magre-retire na ngayong February 5. So, magkaroon uli ng additional somebody to replace him, or baka uli yung kaso, mariraffle uli, mapunta sa ibang mga justices. I think we are in a better position to convince kung sino man yung ipapalit dyan na justice. Right. Sir, maiba tayo, sandali lang po. Itong Department of Justice daw, iimbestigahan ang Rappler, yung hingi sa liability under anti-dummy law. Pakipaliwanag nga, sir, para sa mga kababayan natin na itong anti-dummy law na ito, sir, in layman's terms, sir. Well, ang background nito, ang Securities and Exchange Commission, iniga nila yung Rappler. At nalaman nila na mayroon palang dayuhan na kumpanya, yung Omidyar, na kumbaga
nag-invest doon sa negosyo nila through Philippine Depository Receipts. Ngayon, doon sa kontrata nila, binigyan ng Rappler ng authority itong Omidyar na before any major corporate decision is made, articles of incorporation, bylaws, or whatever important corporate kuha ng mga Rappler, nila, hindi pwede unless mayroong 3/4 consent, no? The holders of the PDR na pumayag sila. So in short, there is control. Pag mayroong control ng foreigner sa isang industriya na dapat 100% Filipino-owned, yun under the anti-dummy law. So doon pa lang kaagad, nasilip na may problema, Solgen. Yes, meron talaga. Anyway, Solicitor General Jose Calida, sir, maraming salamat po ha. Magandang hapon po. Mabuhay po kayo, Solgen. Thank you. Thank you po. Kita mo, ayan, ha? Mas malala pa. Hindi lang piyansa, pinadidismiss na ng mga Judas Hestas Barabas na mahistrado ng Court of Appeals ang kaso dito sa mamamatay tao na si Joel Reyes na may testigo. Mantakin mo yung dati niyang bodyguard na ang tumistigo at sinabi, opo, pinapapatay po ni Joel Reyes itong si Ginoong Ortega. Ano ba bang klaseng ebidensya ang kailangan? Kumuha ka nga ng pamalo doon at paluin kong ulo ng mga hindot, excuse me, ito mga dothin ng mga maestrado na ito. Matatanda na kasi ito, palagay ko tumatay ito sa salawal na eh. Ha? Hintayin mo, engineer. Palagay ko tumatay na ito sa salawal eh. Dapat mag-diaper na ito. Mga bastos talaga ito. Murder ang kaso, Your Honors, murder! Ang ebidensya, sasabihin nyo, grave abuse of discretion. Kayo ang nag-grave abuse of discretion, papawalang sala ninyo, didismiss ang kaso. May nagturo nga eh. Yung bodyguard ng Governor Reyes ang nagsabi, alam ko, Your Honor, pinapatay po ni Joel Reyes itong si Juan Ortega dahil ako inutusan niya na maghanap ng mga triggerman. O ano pa bang ebidensya kailangan nyo dyan? Mga gago. Ay, sobra pa. 1:46, dyan lamang ho kayo, bayan. Baka. Dito ka na sa pinagkakatimulaan. May high-grade quality at sigurado hindi pondido. At hindi pala ng boss, papaano, dismiss talaga na. Ha? Dismiss ang ano ng... Dismissal? Bongbong lawyer na tayo. Kita mo naman yan. Pag dismissal sir, hindi na pwedeng buhayin, di ba? Hindi, pwede ka ulit, i-refile mo ulit o mag-motion. Pero hindi mo na pwedeng, hindi na pala pare dahil trial na eh. Yung, anong tawag dyan? May tawag dyan eh, yung hihiring ka na ulit sa isang kaso na naman, the same kaso. Hindi, may tawag dyan. Kuan? But anyway, mali yun pare. Pero, biro mo yung bodyguard. Parang wala iniwan ko na yung bodyguard ko, intusan ko, bodyguard ko magsasalita. Hindi, sir. Sabi po ni Boss Erwin, patayin siya ganito. Sir, detalyado eh. Kaya nga. Minute details yung pagkakasabi. Kaya tama lang yung pinaghuhuli ni Pangulong Duterte ito mga si Bakin ito mga ito. Bubuisit ka eh. Sa Court of Appeals, yung pinaka-head nila, si Carpio ba siya? Carpio, di ba? Hindi, sa Supreme Court yun. Morales, Conchita Carpio Morales. Hindi, sa Ombudsman yun. Siya pa sa appeal. Saan naman ba? Si Barrios ba nasa ano? Si? Barrios. Nasa... Hindi ko alam. Eh, 12 minutos na lang. Ay, 7 na lang. Si 5X. Si 5X. Sarap talaga lang siya. 15 pare. O, ang tinti. Sakit sa puto.
Eh, ganun na nga siguro, Lynn na Belgas, yan na lang ang talagang option ng pamilya. Patayin na lang yung... Live. Ay, pasensya na ho kayo talaga, bayan, na kung tayo ho'y nabubwisit dito. Kasi, yung ilagay ho ninyo, kung ikaw yung asawa nitong Ortega at ikaw yung anak, how would you feel? Yung pumatay sa tatay mo, sa asawa mo, papakawalan lang ng Court of Appeals na ganun-ganun na lang? How would you feel? Di ho ba? Eh, kahit sino naman mo siguro talaga magwawala eh. Eh, ako parang nakikita ko hindi itong kagaguhan na ginawa ng Court of Appeals. This is called injustice. Mario, shit naman. Anong paliwanag pa ang gagawin mo dyan? Wala na ako nakikita ng paliwanag eh. There is no explanation. Kahit sinong abogadong balibaligtarin mo, tanungin mo, sasabihin nila, inabuso ng Court of Appeals yung kanyang diskresyon. May testigo yung bodyguard mismo. Opo, inutusan ako ng boss ko na maghanap ng mga trigger man. Oh. Tapos sasabihin nyo na, yung tama si Soljon Calida na tumakas. Bakit ka tumakbo, di ba? Kung hindi ka guilty, hindi ka nagpapatay, bakit ka tatakbo? O kung na rin may nakabulagtang patay din sa harap mo ng bahay, di dapat labasan mo at sabihin mo, may namatay dito. Hindi yung tatakbo ka. Sus, Panginoon ko. Ay, teka muna. Ay, dito muna tayo, bayan. 1:50 ng hapon. Ito, makibalita tayo dito sa protesta na ongoing na sinasagawa ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos. Si Attorney Vic Rodriguez, ang abogado po ni Senator Bongbong. Magandang hapon, Attorney Vic. Hi, Sir Erwin. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating pakinig. Ano ba ito nabalitaan ko? Inumpisa na raw, inuwas ng Presidential Electoral Tribunal, i-retrieve o kunin yung mga balot mula po sa teritoryo ni Leni Robredo ng Camarines Sur. 19 ba ito? 14 na munisipalidad. Magandang balita ba ito? Is this a good sign o mahaba-habang laban pa ito? Ano bang sistema talaga, sir? Tama po yun. Yung nag-retrieval na po kahapon ng mga balota, especially dito nga sa Camsur. At magandang balita sa ganang atin at pag nadala na po sa Padre Faura po yan sa compound po ng Supreme Court, antayin na lamang po nating ma-verify nila lahat kung kumpleto na at issue sa Camarines Sur para magsimula na po yung manual recount and judicial revision. Ilang probinsya ba ang inaasahan natin na kailangan i-retrieve yung mga balot? Kasi ito, kauna, Camsur. Ilang probinsya pa, sir? 3 pilot provinces po ito, Sir Erwin. Yung Camarines Sur, Iloilo Province at saka Negros Oriental. Ito yung mga pakiramdam nyo na dinaya kayo dito sa lugar na ito? Kasi po, sir, kung yung nangyari po kapon, Sir Erwin, nag-rally pa ho yung mga taga-suporta ni Mrs. Robredo doon Hinaharang po nila. Nag-rally. Mayroon pang lakas na loob na mag-rally, ha? Abay, hinaharang pa ho at pilit sinubukan na huwag niyo matuloy. Bakit? Ang tanong dyan, bakit kailangan kung talaga nanalo sila fair and square, bakit nahaharangin, di ba? I mean, common sense, kung ako yung kalaban ko na rin ni Senador Bongbong at talagang nanalo ako, ramdam ko na nanalo ako, hindi ko siya dinaya, binoto talaga ako ng tao, hahayaan ko pa, sige, for all I can. Bilangin nyo pa araw-gabi, sumama ka pa dyan, Senator Bongbong, hindi yung haharangin ko, di ba? Tama po yung kaya nga kami kahapon nagulat doon sa naging actuations o arte ng mga tao po doon. Sapagkat dapat to ang ginawa nila, nagbuklod-buklod upang protektahan yung pagtatransporta ng mga balota from Camarines Sur papuntang Manila, hindi para harangin. Tama! Hindi ba? Kasi kung talaga sinubukan nila sa yan na naman diyan papasok na naman yung guilty. Ha? Siguro, guilty, attorney, kagaya ng lintik na gobernador ng Palawan na tumakas, pumunta ng Thailand, siguro ito guilty rin at dapat hindi makarating sa COMELEC o sa PET yung mga balota niya dahil baka may madiscover tayo, attorney Vic, di ba? Tama po yun, Sir Rin, kaya nga tayo, ang inaasahan naman natin, ipagka sa lalong madaling panahon ay mabuksan na at least yung sa Camarines Sur na probinsya at magsimula na ho yung manual recount at atin ang masuri yung kalagayan ng mga balota doon sa loob
ng mga vote counting machines na ginamit ng huling halalan. So ano ang plano ngayon? Ano raw ang susunod na probinsya na bibilang at kailan? Eh baka naman 3 probinsya lang ito, sir. Baka mabuti naman, ubusin naman ng PET hanggang 2022. Eh kung sakasakaling awa ng Diyos, harinawa, manalo si Bongbong Marcos sa bilangan, ano pa nga uupuan niya na Vice President na opisina, attorney? Yun nga po, kaya pinangahawakan po natin yung period na binigay na February 8, magsisimula po yung manual recount, yung judicial revision. Tingnan po natin. Na lahat ng probinsya? Yung po sa Camarines Sur, Italy, and then hopefully magtuloy-tuloy po pati Iloilo Province at saka yung Negros Oriental. Alright, well, Attorney Vic, maraming salamat. Attorney Vic Rodriguez, abogado ni BBM o ni Bongbong Marcos. Thank you very much, sir, for your time with us this afternoon. Maraming salamat, Sir Erwin. Magandang hapon po sa inyo. Bayan na ho tayong oras. Tayo ho'y pansamantala magpapaalam na muna. God is good all the time. Tandaan ho ninyo yan. Ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon. Bayan! Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement.